nakita natin dun sa napakagandang AVP, no? You are more than just a pretty face. Or should I say, a most beautiful face, di ba? Kita naman natin yung achievements mo doon. Simula bata ka, nagtatrabaho ka na. At tulad nga ng pinakita natin doon, you are now the youngest youngest celebrity CEO in the Philippines. So ngayon, aside from being an actor, an influencer, dami mong ginagawa. Paano mo naman manage lahat yun? Yung time management mo ba? Kumusta? Pwede bang, can you paint us a picture? Ano ba yung usually nangyayari sa life ng isang Andrea Brillantes sa dami ng ginagawa mo? Well, ngayon kasi wala pa ako show, so medyo mas may free time pa ako. Pero, sa isang linggo, madami na nangyayari sa akin. Sa isang araw pa lang, dami na nangyayari sa akin. Tinatry ko talaga yung best ko na mabalance ko lahat. Na kahit madami akong trabaho, since bata ako nagtatrabaho na ako, hindi lang pagiging artista, pinasok ko din kasi yung pagiging influencer, dancer, artista, tapos ngayon pinasok ko din ng business. Ayoko naman mawalan ng sense of self at ayoko naman na puro doon lang ako nakatutok, lalo na early 20s pa lang ako. I still wanna be young. I still wanna enjoy my youth. So, tinatry kong mag-find ng time for my friends, for my community sa church, sa friends ko, sa sports. So, minsan, after nito, pupunta ako sa Alabang, pupunta pa ako sa training with my friends. Training ng ano ito? Frisbee naman. Frisbee. Oh. Bago kong inaaral na sport. Bago lang siya. Pero meron akong ballet, meron akong, yes, it's a sport now. Sa mga naririnig ko, nagbubuluhan, frisbee. Yes. Masaya siya sport, guys. Try nyo, sa'yo niya. Anyway, so tinatry ko talaga. Gen Z, no? I try to be really intentional with my time. And with my time with my family and with my friends. Everyday nakakausap ko pa rin yung mama ko. Yung, hindi ako texter, I'm a really bad texter, mas ma-call akong person, but I try to find time for everything. Kasi, if hindi ka maging intentional with your time, masasayang mo siya. And ako talaga, precious ang time nating lahat. Gusto ko talaga na-enjoy ang life. Lalo na bagets. Pag bagets, ito talaga may energy ka pa for everything. So, sinusulit ko lahat. Mukha namang na-maximize mo talaga. May ballet ka pang nabanggit. Nagbabali ka? Bakit? Nag-stop lang ako recently. Parang nagkaroon lang ako ng break kasi naka-find pa ako ng time for my solo travel. More than 1 month ako wala. Naka 4 countries ako, I think. Wow! So after nun, super pagod lang ako. Kasi pag mag-isa ka, ikaw may buhat ng lahat ng gamit mo. Tapos ano ako, overpacker pa ako. Super high maintenance ko. So, yung mga maleta ko, mas mabigat pa sa akin. 3 ako yung maleta ko. So, after nung nag-break muna ako. Pero yes, minsan ang schedule ko sa Tuesdays ay morning ballet. And then, siguro may meeting ako sa Lucky Beauty. And then, afternoon, 6 p.m. to 8, football, 8 to 10, frisbee. So, parang, nababalance ko siya, and then the next day, taping, Friday, ganun. So, pagod. So, bukod dun sa work life na alam natin kay Andrea, ang dami niya pa palang tinatago na side sa kanya. May personal life din siya. Yeah, I actually have a private personal life na hindi alam ng lahat ng tao. Yung Europe ko, hindi nila alam kung kailan ako nawala. Like, I'm very open, pero madami pa rin akong yung for me lang and my friends as a private person. I think, kaya ako kinakaya lahat, it's very important na meron kang pagiging artista and meron kang sense of self, meron ikaw lang, meron kang business na ikaw, iba ka sa business, iba ka sa pagiging artista, and iba din ako sa personal life ko. And that's how she is able to manage everything. It's important para hindi ka mawala, lalo na showbiz, ang dali mawala sa fame, kapag hindi ka grounded. Important na meron kang firm ground. Yes. Oo. Tsaka yung mga tao sa paligid mo, foundation dapat ka, ganun. Oo. Tsaka yun nga, yung mga tao sa paligid mo, dapat din, yung may kilala sa'yo na bukod sa pagiging artista, yung sino ka talaga.
Yan, nakakatulong yun sa sense of self. Okay, now, next question natin. Ito na. Being named the most beautiful face of 2024, masanay ka na dito, Andrea. How do you take care of yourself? O ito, tips naman, beauty tips. With such a busy schedule, how do you make time for self-care? Kasi nga usually, di ba kapag busy ka, pinipimple ka, or di ba? Ngayon nga, may breakout nga ako ngayon eh. Sa lagay na yan, Yes, Andrea? meron na kaya siya, si sister. Nagpapakita siya si sister. Andyan siya. Importante na may sleep. Importante talaga ang sleep. Kahit ang hirap niya isingit minsan. Akala ko nga, dati kapag mas tumanda na ako, baka mas may time na ako for sleep, mas nawawala siya. Nawawala pala siya pag tumatanda ka. Kasi akala mo, di ba, antukin ka na pag matanda ka na, ganyan. Pero nawawala ang pahinga. Yes. Importante pong may pahinga kasi kahit gaano ka kaganda, kung hindi ka nakatulog, hindi magpapakita yung ganda mo. Importante din na hydrated tayo, lalo na nasa Pilipinas tayo. At mainit ang ating country, importante na ang health natin, hydrated tayo, kumakain tayo ng maayos sa pagkain. Ayan, tinatry ko yan baguhin ngayong 2025 ang aking diet. Ano pa ba? Meron ka bang mga hindi kinakain? May mga ipagbabawal ka ba sa sarili mo this 2025? Paanong diet? Hindi ko talaga kasi kayang bawasan yung sweets ko. I think hindi ko siya kaya bawasan. Same. But, nagdadagdag na ako. Believe it or not, nagdadagdag na ako ng vegetables. I don't eat veggies kasi, pero now, para mas maalagaan ang ating sarili, gusto ko na mag-vegetables. Tapos, ano pa ba? Invest sa skincare. Importante ang skincare. Invest sa mga ginagamit mo sa self mo talaga. Like makeup, skincare. Ako, ang skincare ko kasi Brilliant Skin. Ever since I was 16, proven and tested na yon. Tapos, of course, ang gamit kong makeup. Ako kasi nag-aayos sa makeup ko eh. Ako nag-research and development sa Lucky Beauty. So, alam ko talaga maganda siya. So, yun talaga yung ginagamit ko sa face ko. It doesn't disappoint, guys. Hindi ako dito sales, pero yun ang aking self-care. Tsaka meron na kahit gaano ako kapagod, meron akong time talaga sa gabi na magbababay na ako, mag-good night na ako sa lahat. Skincare na ako, tulog, pagligo, pagkatapos ligo, upo, tapos blower, gagamitin ko yung, pati sa hair ko, choosy din ako sa, sa blower ko. Tapos tanggal ako makeup lagi. Meron akong 1 hour yata, or 30 minutes. Tapos habang nagsiskincare ako, nanonood ako ng favorite series ko. Yan ang self-care. Lagi may time, may private time para alagaan ang self every day. So, pinaglalaanan talaga ng time Kahit and gaano effort. kapagod sa taping, kahit anong, hindi ko yung tinatanggal sa routine ko. Okay, yan na ang tips from Andrea Brillantes herself. So, sa mga nanonood po, yan po ang susundin natin. And I'm sure marami rin natuwang mga magulang nung sinabi mong dapat maggulay. Yes, oo guys, maggulay yan po. tayo. Kasi nung bata lang ako, doon nung may nagpipilit sa akin. Kasi may parents ako, syempre, alam mo yun, pag bata ka, mas tinututukan yung diet mo. Ngayon kasi I live alone. So walang nagpipilit sa akin na eat healthy. Wala. Puro ko junk food. So eto guys, tayong as adults, wala na nagpapaalala sa atin maggulay po tayo. Maggulay tayo. Sarili mo dapat yung nagdidisiplina na sa sarili mo. Okay. Eto naman, ang next question natin. Will we be seeing you on TV again soon for a new project? Maybe? Maybe. I think so. I hope so. Oh, ang dami. For sure. Hindi naman ako mawawala this year sa TV. So, for sure makita niyo pa ako, guys. Can't say anything more, pero for Abangan sure. na lang natin sa kanyang Definitely. social media platforms. Okay. And, ito medyo mga pa-reflect ka dito, Go! Andrea. What is the most valuable advice you've received in your career that you believe has helped you reach where you are today? Eto, since 12 years old ako, parang morals, values ko na siya sa pagiging artista ko. At that time, may nagsabi sa akin na tumatak na to sa utak ko. Kasi that time may pinagdadaanan ako eh. Tapos hindi ko alam kung paano
kung paano na. So, sabi lang sa akin, basta magpatuloy ka maging mabait sa lahat ng taong katrabaho mo, sa crew, sa staff, sa co-actors mo, mabait at magbigay ng respeto sa kanila. Maging mabuti ka na co-worker. Pangalawa, galingan mo lang lagi. Like, always give your best. Sa lahat ng gagawin mo, do it with love, with passion. Pangatlo, maging masipag ka lang. Kasi ang dami naman magaling din, pero hindi sila masipag. Ang dami din mabait, pero kulang din sila sa sipag or kulang din sila sa pagbibigay ng best nila. Yung tatlong yon, syempre hindi ako perfect. May days, may bad days ako, hindi ko nabibigay yung best ko. Minsan, kulang ako sa sipag. Minsan, sa sobrang pagod ko naman, kulang ako sa patience. So, minsan bad mood ako, hindi ako yung pinaka-nicest dati. Pero I really try my best to hold on sa tatlo na yun na values ko pagdating sa pagiging artista. Basta, lagi ka lang maging mabait, lagi ka lang always give your very best, and maging masipag ka lang. And kahit anong lindol dumaan sa industriya na to, since ano siya para talaga tong storm sometimes it's a war, it's a battle. Kahit ano yan, basta manatili lang ako dun sa tatlong yun. Naniniwala ko na masisurvive ko siya. Patuloy lang maging mabait, maging masipag, at ibigay ko yung best ko. Kahit anong iba to sa akin mga tao, patuloy pa rin sa tatlo na yun. Tama. I think that really helped me. Sa lahat ng binato sa akin ng mga tao, basta okay, fine. Basta mabait pa rin ako. Basta magaling pa rin ako. Basta masipag pa rin ako. Fight. Yun ang never give up lang din. Fourth, never give up. Yun. Tama, wala namang perfect na tao. Yeah. Pero kung yun yung guiding principles mo Yun naman. yung hinanap ko word, yun yung principles ko talaga that really helped me. Ilang taon yun talagang, yun talaga helps sa akin. And that's why hanggang ngayon, isa ka pa rin sa pinakamalalaking stars. Ang tawag nga sa'yo ay Gen Z Queen. Oo, so congratulations sa pagtagumpay o sa tagumpay na nakarating mo dito sa showbiz world na sabi mo nga ay parang bagyo kung minsan napagtagumpayan mo siya. Umaaraw, umuulan. Yes. Okay, and now, we'd like to open the floor for the questions from our media friends. Pero ako muna yung magtatanong nung kanilang question dahil nag-17 concert agad si Hannah Malorca. Naubusan siya ng voice. Yes. Hannah Malorca of Inquirer.net. I'm sure makaka-relate ka dahil ikaw din ay isang fangirl din ng mga artists. Yes. So, ang tanong niya ay, has there ever been a moment na naramdaman mo ang curse ng pretty privilege? Ano ang ginawa mo para labanan mo yun at ipakita mo that you have so much more to show? I think when you're under or feeling that you're under that curse of pretty privilege, hindi mo kasi ma-recognize na you are. Kasi, yes, to answer your question, naranasan ko na yun. I think, nung buong grade school ko, nahirapan, parang nursery pa lang to grade school, hirap talaga ako magkaroon ng friends. Hirap ako kahit pagdating ko din, first punta ko sa showbiz, hirap din ako makapili ng friends. And lagi nila akong binubuli, and hindi ko kasi naramdaman talaga na maganda ako kasi hindi talaga yun yung sinasabi nila sa akin. Like talaga pangit ako or like hindi ako enough for them. Yun yung pinaramdam nila sa akin. At lahat ng girls, di ako talaga makahanap ng community sa girls. So, ang gagawin ko dati, like, gagawin ko talagang tibo yung sarili ko. Tapos, dun ako sa mga guys. Or boyish, Oo, ganun. like, hindi to like pagiging pick-me. Hindi to pagiging pick-me. Pero sometimes lang kasi, when you're in grade school, tapos yung guys, like, less problematic lang din talaga sila. So, minsan nandun ako kasi hindi ako tinatanggap. Tapos, hindi ko talaga magets. Tapos, sabi lang sa akin, of course, syempre nanay ko magsasabi nito. Lagi naman ito sinasabi ng mga nanay natin. Sinasabi niya, maganda ka kasi. Tapos hindi ko siya talaga matanggap dati. Hindi talaga. Na parang, hindi ba dapat pag maganda ako, mas gusto mo kong maging kaibigan? Bakit ako lalayuan kung maganda ako? So hindi ko talaga nakita na maganda ako. I think kasi yun sa curses ng pretty privilege na parang meron talagang may inis sa'yo, may ingat sa'yo at hindi ka nila kakaibiganin at
papahirapin nila yung buhay mo sa school. So, sa'yo, hindi siya naging privilege? Oo, Parang, hindi. Dati nasampal pa ako sa school. Oo, talaga. Like, ang dami talaga may inis sa akin. Tapos, mag-isa lang ako lagi noon. Pero naayos na yung relationship ko sa school. Parang first few years ko lang, grabe lang, heated lang silang lahat sa akin. After noon, naging friends na kami lahat. Tsaka bata naman kami lahat noon eh. Tsaka pag mas bata ka, mas prone ka talaga sa mga inggitan, mga ganyan. Pero ayun, I think yun yung naranasan kong klaseng curse sa pretty privilege. Tas yung iba din na curse sa pretty privilege is yung parang gusto lang nila ako i-friend din dahil maganda lang ako, hindi dahil gusto nila ako as a person. So kapag nakilala nila ako deeply, nakita nila yung flaws ko, hindi na sila na kasi ay, ito ka pala, akala ko pretty ka lang eh. Ayaw na kita maging friend, ayaw na kita, hindi ko kaya yung burden mo kasi yung naging, yung friendship namin ay nag-base lang siya sa kagandahan ko. Yun yung mga naging struggles ko. At paano mo naman daw nilabanan yun? At pinakita mo sa lahat na you're just so much more than a pretty face? Wala eh. Kapag ganun kasi yung standard nila sa, for example, yung friendship, like, ang tingin lang nila sa akin nga maganda ako. Hindi ko na yung pinaglalaban. Like, hindi ko kailangan i-prove yung worth ko sa'yo. Sabagay, hindi worth it, no? Sa ang beauty kasi, di ba, subjective yun. So, like, parang, kung yan yung tingin mo sa akin, yan na yung magiging tingin mo sa akin kahit anong gawin ko, hindi na to worth fighting for. Hahanap ako ng mga tao with the right eyes to see me, to know me. Doon ako. Doon naman sa, kunento ko na curse doon sa pagbubully, wala, minsan kasi, iyabang din ako minsan eh. So kapag naiinis sila maganda ako, mas lalo ko lang pinapakita na, wala, pretty ako eh. I'm sorry. Hindi mo naman kasi talaga kasalanan. Parang, okay. Pero syempre, nabagets ako, iritang-irita ako kasi gusto ko lang ng friends. Oo. Bakit niya ako binabully? Minsan talaga nakikipag-away ako. Pero ngayon naman na mas mature ako kapag merong alam ko nang-aano sa akin at nang babash sa akin ng kung ano-ano, alam ko, di niyo pa rin masabi pangit ako. Yes. Di pa rin. Wala, parang... Lalo na ngayon, may official kang May title. kapatan ako. Yung Oo. ganun, parang kapag naiinis lang sila, wala din ako magagawa. Minsan tahimik lang din naman ako. Parang pinapakita ko lang kung sino ako. Like, mabait pa rin ako sa kanila. I try my best talaga to always be the bigger person. Tsaka mas nakaka-pretty kasi yung ganun eh. Totoo. Yung ikaw pa rin ang umiintindi at ikaw yung tumatanggap lang at tingala ka lang at wala. Mas, hindi lang kasi dapat pretty ka, dapat pretty din yung attitude mo. Yes. Yun mas ang nakakaganda. Nandun talaga ang kagandahan kapag ang heart mo ay pretty. So, tinatry kong sabayan yung prettiness ko with a pretty attitude na kapag naiinis kayo, I'm sorry. Sorry, not sorry. Naiinis na naman sila sa akin. Ay, pero hindi mo naman kasalanan. Oo. Pero, ang ganda ng sagot mo na yan. Kasi bagay na bagay dun sa next question ni Hannah. Iba ang pagiging matapang ng isang Andrea Brillantes. Saan nanggagaling ang tapang na yon? At paano mo nire-remind ang sarili mong maging matibay? O diba, sakto yung sagot mo kanina eh. Actually, lahat to, yung tapang ko, nanggagaling siya sa lahat din ng pinagdaanan ko. Minsan may moments na parang give up na ako, alam mo yun. Pero I will look back sa lahat ng pinagdaanan ko. Tapos, ngayon pa ba ako hihinto? Ngayon pa ba ako titigil? Nalagpasan ko na to eh. Kaya ko din to lagpasan. At of course, yung strength na nakukuha ko ngayon, galing lang talaga to lahat sa Diyos. Yung faith ko sa Kanya. Minsan, hindi na ako na talaga naniniwala sa self ko. Minsan, hindi na ako naniniwala. Minsan din sa humanity. Minsan, hindi na din ako naniniwala sa trabaho ko. Minsan, may times na, kaya pa ba ng talent ko? Kaya ko pa ba idaan sa talent to? Kaya pa ba idaan sa ganda to? Hindi na. Pero maniniwala ako sa Diyos na i-deliver niya ako sa lahat ng pinagdadaan ko. Like, di ko talaga alam. Minsan may moments talaga, iyak na lang ako. Sasabihin ko lang, Lord, hindi ko talaga alam. Pero maniniwala lang sa'yo. Kapit na lang ako sa'yo. Sa'yo ako naniniwala. Hindi sa kanila, hindi dito sa mundo. Kundi sa'yo na lang ako maniniwala. So, doon ako kumakapit. Siya na yung naging strength ko, ang aking anchor
Siya talaga, dun nang galing yun. And, of course, iba tayo lahat. Hindi naman lahat ganun ang sa faith nila, hindi ganun ka-strong yung beliefs nila. So, ang masasabi ko, kung walang ganun, importante ang community. Community talaga, nakakatulong talaga. You need to surround yourself with the right people talaga who will always uplift you. And ayun, kahit minsan kanina paulit-ulit ako sa, at least pretty ako. Minsan guys, may moments na pretty nga ako pero minsan nakakainis pa yung life eh. So, importante talaga na meron kang kinakapitan na hindi, na hindi subjective tulad ng ang beauty. Kasi subjective yun. So, mas importante talaga ang loob kaysa sa labas. Yes. So, yung, baka naman may magseryoso nun. Siyempre, yung mga pretty, ano lang yun, joke lang yun. Yeah. Oo. Ang totoong motivation niya, as she said, yung strength niya nanggagaling sa faith and yung experiences na pinagdaanan. Yun yung nagpapatibay sa isang Andrea Brillantes. Pero syempre, bonus na rin. Ang ganda mo rin kasi talaga, girl. Bonus na lang yan, oo.